Hi guys! Welcome to my channel! Ang OA. Ayun guys. Eto na yung mga scrub suit ko. Ayan na siya lahat guys. Yun yung naipon ko nung time last year na nag-caregiver ako. Bumibili ako ng mga scrub suit ko para pag nag-duty ako kasi hindi naman ako naging empleyado ng hospital or yung may regular duty, wala akong sariling uniform ko. Ay, hindi. Wala akong company uniform. So, kaya kailangan kong bumili ng sarili ko para just in case meron akong duty, meron akong isusuot na uniform. So, ngayon, Mami, problema ko, Mami, lalagyan pa. wait lang po guys, kay itong si Tio. Ano Tio mo gusto? Swipe? Ano Tio mo? Ano? Ayaw lang sa pag-disturb si Mami kaya nag-vlog pa si Mami. Ang sa imong problema? Pati problema mo, ako papaproblemahan mo. Problema mo yan eh. Oh, ano na? Ano na? So, ayun guys. Ito, hindi nyo makikita sa mga vlog ko, sa post ko na sinuot ko to. Itong uniform na to. Kasi, yung size nito, size XL. Tinanay ko lang naman before, 1 year ago, mag-order ng XL. Pero, kasi akala ko kakasya. Kasi yung 2XL, masyado siyang malaki sa akin. Pero kasya lang siya sa akin. Kasi, di ba malaki ako before. Ayan. Yung size nito, 2XL. Ang paborito kong uniform yung kulay blue. Ito guys. Ayan. 2XL to. Tapos ito, lahat ito 2XL para dito. Binigay ko nga to kay Ate Bengbeng, yung kasama ko dun sa Manila na kamag-anak ko, yung husband niya. Binigay ko to sa kanya, pinagamit ko para meron siyang, kasi dun sa Manila, di ba, nag-duty kami dun sa Manila. Nag-work ako dun as a caregiver. May uniform yung ibang caregiver doon. Ay, may uniform yung kasama namin sa bahay. Tapos yung caregiver, mayroon naman ako uniform. Tapos, nung pumasok na sa Ate Bingbing, yung mga katulong sa bahay, naka-uniform sila, pera ako. Kaya wala siyang uniform doon na kasya, kaya pinahiram ko sa kanya yung uniform ko. Hindi yung sa upper, kasi ito lang yung dinala ko. Yung pang lower part lang. Ito, iniwan ko na dito sa bahay kasi hindi ko naman siya masuot. Masikip yung dito, yung dito. Pero ngayon guys, kasya na siya sa akin. Okay. Ano, lagay. Apo. Ang dami namang tumatawag sa akin. Mami, mapalit. Oh, dito nas nanay. Kasya na siya sa akin, guys. Ano lang siya tignan kasi mayroon akong pang ilalim. Pero sinukat ko na to kanina, kasya to sa akin. Nagliliwal ako. Ayan, kasya sa akin, guys. Tapos ito yung partner niya. Hindi kasi to kasya sa baba ni Ate Bingbing, kaya tinahi niya dito sa lower part, which is okay naman sa akin kasi mahaba to. And sinukat ko na rin itong kanina, kasya siya. Yung problema ko, kasi masusuot ko lang to siya bukas. 2 days yung duty ko. So, meron akong duty guys, unexpected. Hindi naman ako naghanap ng hindi ako naghanap ng duty ngayon kasi sabi ko, muna akong me time. Muna ako ngayon, laylo muna ako sa duty. Pero, may nag-message sa akin. Friend ko, classmate ko sa caregiver, and then, kumustahan kami. Sabi niya sa akin, kumusta ka na? Baka gusto mong mag-duty. Syempre, sino ba naman ako para tumanggi, diba? Duty na yung lumalapit. Kung magkatrabaho na yung lumalapit. So, sabi ko, okay, Day, gusto ko mag-duty kasi gusto ko ulit ma-experience. Dahil nga, sabi ko, namimiss ko ng mag-alaga ng matanda, namimiss ko ng mag-alaga ng pasyente. Marami ako namimiss sa pagiging caregiver ko. So, ayoko naman na makalimutan ko yung mga ginagawa ko sa caregiver. Kaya kailangan ko din mag-duty. And then, yung gusto ko dito sa case na to, kasi hindi pa ako nakahawak ng dementia at saka colonoscopy na patient na case. Ngayon, yung patient ko, may idea ako, pero never pa akong nakahawak na case na dementia and colostomy. Kaya,
na-excite ako na kinakabahan kasi yung patient ko hindi basta-basta lang na tao. Ano siya, VIP at kilala nyo. Opo, kaya ano lang yun, secret lang kung sino yung patient ko kasi ano, privacy din yun ng pasyente ko. Basta kilala nyo kung sino yung pasyente ko. Wala sabihin kung sino. Kasi isa siyang business person, silang dalawang mag-asawa. So silang dalawang mag-asawa yung aking pasyente. So, excited na ako for tomorrow. Yung pinoproblema ko, yung second uniform ko na susuotin ko pangalawang araw. So, baka doon muna ako kay Jing Astor magstay kasi sabi ko, malayo kasi yung uuwian ko. Tapos, yung duty ko 12 hours. About naman sa pasahod, walang problema kasi meron pa silang night differential. So, 2 days lang naman yung 2 days lang naman yung duty ko. Reliever ako kasi hindi pa sila nag-hire ng regular. Pero sabi, pag pag nag-hire sila ng regular tapos nagustuhan ako, baka kunin lang akong regular. Okay na yun, guys. Pang experience ko. Dagdag experience. I'm so excited. Almost 1 year. Kasi nag-stop ako mag-duty, diba, July. Simula nung umalis si husband ko, nag-umpisa akong mag-stop ng trabaho. Tapos nakapag-duty na lang siguro ako saglit na lang after umalis ni husband ko. Hindi ko na prioritize yung pag-caregiver ko. Pero ngayon, back to duty. And sige lang kasi nga sabi ko may project pa ako sa Tacloban. Unahin ko siguro muna 'yon. Kasi gusto ko by September mapukosan ko naman yung sa bukid. Okay lang yan. Kaya yan yung schedule natin. So ito, dadalhin ko to dun sa sa magtatahi para ipa-repair ko. Para meron akong extra uniform. Meron akong in-order sa TikTok. Hindi pa naman dumating. Baka pa yun. Next week pa yun. Kaya papatahi ko muna to. Sana makuha ka agad. So kanina, actually kagabi lang kami nag-usap ng aking classmate. Kagabi lang kami nagchikahan. Tapos ayun, nagtanong ako about sa case. Sabi niya baka gusto ko daw mag-reliever. Same sa kanya, reliever din siya. Then 2 days yung duty. At least okay na yun. Sabi ko, okay na ako dun, day. Part-time lang muna. Kasi kung gusto ko naman mag full-time, walang problema. Makaka-duty ka agad ako, guys, pag gustuhin kong mag full-time talaga ng caregiver. Kasi, merong agency na, yung friend ko, yung classmate ko na yun, na nag-refer sa akin, is under agency din siya. Tapos, meron siyang extra na duty. Halimbawa, off niya. Kasi, sa 1 week, 2 days yung off niya. Yung off niya, ginagamit niya doon sa, nag-e-extra din siya, nag-duty din siya. Kaya, matagal na akong sinasabihin mag-apply. Sure, nag-apply na ako last year. Pero, hiningian ako ng requirements, hindi ako nag-pass. Nag-pass pala ako ng requirements. Kaso lang, yung hindi ko na pa-authentication yung NBI ko, tinatamad ako, for short. Kaya yun, hindi ko muna siya prioritize. Pero, sabi ng classmate ko, pag gusto ko na mag-apply, mabilis lang naman. Dahil, yung mga mostly nahanap lang yung mga malalaking katawan daw. Kaya, ayun guys. Thanks to my Franny. Hindi ko lang siya mapangalanan. Secret lang. So, ito. Ang laki ng uniform ko. Ayun, 2XL to kumpara dito, guys. So, kasi sabi ko blue yung uniform ko bukas. Kasi dahil susunduin ako sa ang laki na nito. Susunduin ako sa guard. Dahil hindi ako makakapasok doon kung walang magsusundo na taga doon. So, paano ba yan? Ang laki. Ang laki. Hindi ako mapakali. Ang laki kasi ng uniform ko eh. So, comfortable ako. Tapos, syempre malayo, baka doon ako kay Jing tumira. And then, sabi naman ng head nurse na
kung wala talaga akong matutuluyan na malapit kasi malayo nga yung susutihan ko, pwede ako dun magstay. Dun sa bahay ni Senyorito. Yeah. Na guys, papaano ko muna to. Ipapatahi ko muna to. Ito yung isa. 2XL. Puro kasi 2XL. Ngayon, anong problema na? Paano ko to papaliitin? So, ito, pwede ko na, ano to? 2XL din ata to eh. Ito, bakit may laman? Ito naman, uniform namin sa school, 3XL. 3XL. Ang laki ko noon, tapos ano pa to sa akin? Maliit pa. Yung parang nabuburit pa yung tiyan ko. Ngayon, malaki na siya. Thank you, Lord. So, itago ko lang muna to kasi yan lang muna yung priority ko na ipatahi. Tara guys, yan lang muna yung chika ko for today's video. Ito yung suotin ko bukas. Pero i-update ko si Lars na ito yung suotin ko kasi pag sinundo ako, mabilis lang ako ma-identify. So, ayan guys, samahan niyo muna ako, papatay muna ako, sana pwedeng makuha ka agad. Dahil alam ko, yung mga mananahi ngayon, busy din sila. Kasi nga, magpapasukan na, maraming nagpapatay ng mga uniform. Kayo guys, nakapagpatahi na ba kayo ng uniform nyo para sa mga anak nyo?